Hinela ni Al si Helen at tumakbo silang dalawa. Dumadaloy pa rin kay Helen ang pakiramdam niyang siya ang may kasalanan ng lahat na nangyayari. Kaya naman sinabi ni Al na nagkita sila ni Rai at gustong ipasabi nito sa ate niya na wala siyang pinagsisisihan na iniligtas niya ang kanyang ate at karapatan umano nito na maging masaya. Ito ang paraan ni Al para mawala ang negatibong nararamdaman ni Helen na pinanggagalingan ng lakas ng dragon. Sa pamamagitan nito ay unti-unting nanghihina ang dragon hanggang sa puntong kaya na itong pabagsakin ni Al ng kanyang suntok. Dito ay biglang sinaksak ni Helen si Al. Sinubukan ni Al na uminom ng gamot ngunit ay natapon lang ito. Patuloy na inaatake ni Helen si Al. Nagtataka si Al bakit ginagawa ito ni Helen. Nang aatakihin ulit ni Helen si Al ay biglang may hamarang na isa pang dragon. Ito pala ay ang mortal na kaaway ng masamang dragon. Ipinaliwanag ng dragon na ito kay Al na sinapian na umano si Helen. Dito ay ipinahiram ng dragon na ito kay Al ang kanyang kapangyarihan para talunin ang dragon na sumapi kay Helen dahilan para siya manghina at matumba. Biglang sinugod ni Al si Helen at sinuntok sa tiyan. Namilipit ito sa sakit. Nakita pala ni Al sa mga mata ni Helen na gusto na niyang tiposin ni Al ang dragon sa loob niya kaya hindi siya nagdalawang isip na gawin ito. Nang susubukan ng itayo ni Al si Helen sa pag-aakalang wala na dito ang dragon ay biglang nagpakita ang dragon sa likod ni Helen at inatake siya nito. Susubukan nito na sapian si Al ngunit ay nagulat siya sa nakita niya sa kung ano ang nasa isip ni Al. Walang ibang iniisip ito kundi ang magtanim lang kaya hindi niya malaman kung ano ang kahinaan nito. At dahil dito ay hindi siya makasapi kay Al. Biglang tumayo ang isang dragon at kagad na inatake ang masamang dragon. Unti-unting nawala ang maitim na ulap at bumalik na ang liwanag senyales na natalo na nila ang masamang dragon. Pagkagising ni Al ay natuwa naman si Helen at ang prinsesa na nagpapanggap sa pangalang Philia at kagad naman siyang niyakap nito. Sa isip-isip ni Al ay kung ganito lang palagi sa umaga ay kahit hindi na siya mag-almusal. Kaagad na tinanong ni Al kung ano ang nangyari sa dalawang dragon at kung okay na ba si Helen. Pinakita ni Helen ang kamay niya na nag-anyong dragon at nagulat dito ang dalawa. Nagagawa niya ito sa parehong kamay niya at pati na din sa paa niya. Galing umano ito sa kapangyarihan ng masamang dragon na sumapi sa kanya. Dumating naman ang guildmaster at ibang adventurer at kinumusta nila si Helen. Ipinagdiwang nila ang pagkatalo ng masamang dragon ngunit ang nasa isip pa rin ni Al ay ang kanyang mga pananim. Kinabukasan ay bumalik na si Al sa pagsasaka at habang naglalakad sila ng kanyang kaibigan ay may binigay sa kanyang sulat. Ang sulat na ito ay galing sa kanyang ama at gusto nila na bisitahin sila ni Al. Habang naglalakad si Al papuntang guild ay nadaanan niya ang nagtitinda ng kamatis. Napahanga siya sa kulay at hugis nito at nasarapan din kaya tinanong niya kaagad ang tindero kung saan niya ito kinukuha. Ayon naman sa tindero ay galing umano ito sa Lurugos at gumagamit sila dito ng hindi pangkaraniwan na pataba kaya masarap ito. Kaagad na umalis si Al at nagpaalam sa guild na bibisitahin niya umano ang mga magulang niya na nakatira ngayon sa Lurugos. Pagkakataon niya umano ito na makabili ng pampataba para sa kanyang mga pananim. Dahil sa mayroon pa siyang mga trabaho na hindi pa nakukumpleto ay si Helen na umano ang gagawa nito dahil sa nakuha niyang kapangyarihan galing sa dragon. Pagkalabas niya sa guild ay nandito naman si Philia at sinabi niya din sa kanya ang pag-alis muna niya. Gusto namang sumama ni Philia ngunit ayaw ni Al at dahil makulit ito ay tinakasan na lang niya ito. Nakasalubong niya sa daan ang isang halimaw at hinabol siya nito ngunit nadakip pa rin siya. Buti na lang at may isang babaeng tumulong sa kanya at kaagad na napatay ang halimaw. Nagpakilala ang babaeng ito sa pangalang Rory at nag-usap muna sila. Dito nalaman nilang dalawa na pareho lang pala ang pupuntahan nilang lugar at nagpasya na magsama na lang sila papunta doon. Kaagad naman silang lumakad at pagsapit ng hapon ay nakaramdam sila ng papalapit sa kanila. Ang mensahero lang pala ito at may dalang sulat galing naman sa kanyang ina. Dahil sa magdidilim na ay nagpasya silang dito na magpalipas ng gabi. Habang kumakain sila ay natanong ni Al kay Rory kung bakit nga pala ito patungo ng Lurugos. Ayon sa kanya ay naglalakbay lang siya para sa kanyang pagsasanay at bukod dito ay narinig niya din umano sa isang mangangalakal ang kumakalat na balita tungkol sa Lurugos. Ito ay ang mga aksidenteng hindi matukoy ang mga sanhi nito at ayon pa sa isang biktima ay nakita niya umano ang isang demonyo. Napatanong si Al kung bakit niya ito ginagawa kahit sobrang mapanganib ito para sa kanya. Dito na sinabi ni Rory na nananalaytay sa kanya ang dugo ng hero na minsan nang tumalo sa Demon King. Nagulat naman si Al sa narinig niya na kasama niya ang kamag-anak ng isang hero. Kaya gusto ni Rory na gamitin ang kapangyarihang namana niya sa kanyang ninuno na makatulong sa iba. Pagkatapos ng kanilang usapan ay natulog din sila kaagad ngunit hindi makatulog si Al dahil sa likot ni Rory. Nang makarating sila sa Lurugos ay nagpasya na silang magtungo sa kani-kanilang pakay.
Pero bago sila maghiwalay ay nagdesisyon si Al na gawing escort si Rory sa pag-uwi niya at kung matapos na din si Rory sa pag-iimbestiga niya dito. Nagsimula na mag-imbestiga si Rory at kahit sinong mapagtanungan niya ay hindi nito alam ang tungkol sa kumakalat na balita. Nakarinig siya ng sigaw ng isang babae at dali-dali niya itong pinuntahan. Ayon sa babae ay kinuha umano ng demonyo ang kanyang nakababatang kapatid. Itinuro nito ang tinahak na daan umano ng demonyo at kaagad na umalis si Rory para habulin ito. Habang si Al naman ay nahanap na ang bahay na nilipatan ng kanyang mga magulang. Sinalubong kaagad siya ng kanyang ina at niyakap ng mahigpit. At nang makalabas ang kanyang ama ay sinalubong naman siya ng suntok nito dahil hindi nito kaagad nakilala si Al. Nagalit naman ang kanyang ina sa ginawa ng kanyang ama sa kanya kaya binugbog nito ang kanyang ama. Nag-usap si Al at ang kanyang ama at nagpaturo ito kung saan niya mabibili ang pataba na hinahanap niya. Napag-usapan din nila ang nabanggit ni Rory sa kanya tungkol sa kumakalat na balita sa lugar ngunit hindi din ito alam ng kanyang ama. Kahit ang hotel na sinabi ni Rory na tutuluyan niya ay wala ding alam ang kanyang ama dahil kailan lang siya nag-ikot sa lugar at wala umano siyang makitang hotel sa lugar. Kinabukasan pagkatapos makuha ni Al ang pakay niyang pataba ay nakita niya ang isang lalaki na pinalilibutan ng mga tao. Sinabi nito na inatake umano siya ng demonyo at nakatakas siya ng nilabanan nito ng isang babaeng kulay asul ang buhok. Tinanong kaagad ni Al kung saang lugar niya ito nakita at katulad ng itinurong lugar ng babaeng nakausap ni Rory ay ito din ang sinabi ng lalaking ito kay Al. Dali-dali naman itong pinuntahan ni Al ngunit ito pala ay isa lang patibong. Dito ay nakita niya ang babaeng nakausap ni Rory na inatake ng halimaw at kaagad itong sinuntok ni Al. Ngunit ang babaeng ito ay naging halimaw din na katulad ng kanyang sinuntok. Nang kakainin na siya nito ay dumating naman si Rory at kaagad niya itong napatay. Nagpakita naman ang lalaki kanina na nanloko sa kanilang dalawa at nagpakilalang si Loki. Alam din nito ang pagtalo ni Al sa dating First Commander ng Demon King at sa Malevolent Dragon. Sinugod siya ni Rory ngunit naiwasan lang niya ito at gumanti ito ng atake na ikinabagsak kagad ni Rory. Kaagad na lumapit kay Rory si Al at pinagaling niya ito. Naglaban naman si Al at Loki ngunit walang gustong magpatalo sa kanila. Dito sinabi ni Loki na gusto niyang iligpit lahat na pwedeng makasagabal sa mga plano niya. At kabilang na dito sila Al at Rory at kasama na din si Helen dahil sa kanyang nakuhang kapangyarihan sa Malevolent Dragon. Itinuloy ni Loki ang pag-atake sa kanila gamit ang mga alaga niyang halimaw. Dahil sa hindi nito magawang matalo sila Al ay pinasabogan niya ito. Bigla namang umatake mula sa ibaba ang dalawang halimaw at nadakip nito si Al. Nang susubukan na ni Loki na iligpit si Rory ay bigla namang namatay ang dalawang halimaw. Dahil pala ito sa pataba na daladala ni Al na tinatawag na negari at pwedeng gamitin bilang pesticide. Nilabanan ulit ni Al si Loki nang biglang sinaksak ni Rory si Loki mula sa likod. Hindi ito tumalab kay Loki ngunit nagpalabas naman si Rory ng matinding kapangyarihan na tinatawag na Power of the Good God. Paulit-ulit niyang inatake si Loki hanggang sa maglaho na lang ito. Nakatulog naman si Al hanggang pagsapit ng dilim at nang magising ito ay nagulat siya nang makita si Rory sa tabi niya. Habang naglalakad sila pauwi ay may naririnig si Rory na nagsasalita at natatakot siya dito dahil iniisip niya na mga multo ito. Ngunit ay inalam pala ito ni Al na naghahanap sa kanya at kaagad na binuhat ni Al si Rory at tumakbo papalayo. Dahil sa isip-isip niya ay baka mabugbog si Rory kung makita sila ng kanyang ina na magkasama. Pagkadating nila Al sa hotel na sinasabi ni Rory ay naglaho na din ito. Kinabukasan ay umalis na si Al pabalik dala-dala ang pataba at dahil sa napagkasundoan nila ni Rory ay kasama niya din ito. Pagkadating nila sa kaharian ay isinama niya din ito sa guild at ipinakilala kay Helen. Naabutan naman niya ang isang bata na nagnanakaw ng kanyang pananim. Dahil sa nagugutom na umano ang bata ay naawa naman siya at binigyan ito ng repolyo. Ayon naman kay Helen ay dahil umano sa pag-atake ng mga halimaw habang nasa lurugas siya ay natigil din ang pagpasok ng mga pagkain galing sa ibang bansa kaya nagresulta ito ng pagtaas ng presyo ng bilihin at hindi na makabili ang mga mahihirap na mamamayan. Nakarinig sila ng tunog ng kampana senyales na mayroon na naman umanong halimaw na umaatake. Kagad naman silang bumalik para tumulong sa pagpigil sa mga halimaw na makapasok ng kaharian. Dahil sa dami ng halimaw ay nahihirapan silang matalo ito. Hanggang sa dumating ang isang hukbo na pinangungunahan ng may hawak ng sacred sword at sa isang salita lang nito ay kaagad na napaatras ang mga halimaw. Habang naglilinis ng asarol si Al ay binisita naman siya ng prinsesa para magpaalam ito sa kanyang pag-alis dahil hindi na umano siya babalik pa. Dumating naman ang kanyang alalay para sunduin na siya at wala na din dito magawa si Al para pigilan siya. Kinabukasan ay binisita naman siya ng bata na nagnakaw ng kanyang pananim noong isang araw at kasama ang ina nito.
Humingi ng tawad ang ina nito sa ginawa ng kanyang anak at nagpasalamat din sa repolyo na ibinigay ni Al. Pagkaalis ng mag-ina ay nagulat naman si Al nang biglang sumulpot sa tabi niya ang mensahero. May ibinigay na naman ito na sulat mula na naman sa kanyang ina at may ipinakita din ito kay Al na ikinagulat ni Al. Habang kumakain sila Helen at Rory sa guild ay nabasa ni Helen ang balita na ikakasal na ang prinsesa. At ang mapapangasawa umano nito ay ang prinsipe ng kaharian ng Antesburg. At naalala ni Rory na ito yung nanguna sa hukbo na tumulong sa kanila para mapaatres ang mga halimaw sa pamamagitan ng kanyang sacred sword. Nagtataka naman sila sa ginawa ng prinsipe sa pagpapaatres ng mga halimaw sa kanyang mga salita lamang. Dahil hindi naman umano maiintindihan ng mga ito ang salita ng tao at isa pa sa nakapagtataka din ay sumunod kaagad ang mga halimaw. Dumating dito si Al at tinatanong sa kanila kung nakita nila si Philia na hindi pa din nila alam na ito yung prinsesa na si Fal. Hindi na umano ito nakita ni Helen 10 araw na ang nakakalipas. Ipinakita naman ni Al sa kanila ang sulat galing sa kanyang ina. Dahil nabalitaan ng kanyang ina ang pang-aatake ng mga halimaw ay nalaman din nito ang sacred sword umano na ginawang pantakot sa mga halimaw. Ayon sa ina ni Al ay peke umano ang espadang ito at wala itong kapangyarihan at alam niya kung saan lang ito ginawa. Nabanggit din ng kanyang ina na dahil dati siyang commander ng Shadow Puppets kaya madali lang niya itong nalaman. Nagulat sila Helen at Rory nang mabasa ang Shadow Puppets. Wala namang kaalam-alam si Al kung ano itong sinasabi ng kanyang ina na Shadow Puppets. Ayon kay Helen ay isa umano itong intelligence unit na may kakayahang makakuha ng mga impormasyon kahit pagano ito kasekreto. Nabanggit din sa sulat na may isang demonyo umano ang nag-uutos na atikihin ang kaharian ng Magus. At ang iniibig umano ng demonyo ay ginawang hostage kaya sumusunod lang ito sa nang hostage sa iniibig nito. Dahil dito nagkaroon ng conclusion si Rory na ginagamit ng kaharian ng Antesburg ang demonyo para atikihin ang kaharian ng Magus. At ang hiningi nilang pasasalamat sa kunwaring pagtulong sa kaharian ng Magus ay ipakasal ang prinsesa sa kanilang prinsipe. At nasabi dito ni Al na kaya dapat umanong iligtas niya ang prinsesa. Nagulat ang dalawa dahil tinawag lang ni Al ang prinsesa sa kanyang pangalan na para umanong magkakilala na silang dalawa. At kaagad na itinanggi ito ni Al at sinabi na lang na dahil isa siyang mamamayan ng kaharian kaya dapat niyang tulungan ang prinsesa. Sumang-ayon naman sa kanya ang dalawa at kasama ang mensahero na si Rix ay kaagad din silang nagplano kung paano nila maliligtas ang prinsesa. Dito ay kapulong ng prinsipe na si Nedeles ang mga pinuno ng iba't ibang bansa para humingi din ng proteksyon. Pinagtatawanan lang sila ng prinsipe dahil sa mga nauuto niya ito gamit ang peking espada. Nagplano na naman ito ng pag-atake sa ibang bansa gamit ang mga halimaw gamit ang demon na si Gazelle na tinutukoy ng ina ni Al sa sulat. Ngunit hindi na may sikmura ni Gazelle ang gawaing ito na nagdudulot ng pagkapaslang ng mga kasamahan niya pati na din ng mga tao. Sinampal siya ng prinsipe at tinakot na naman ito gamit ang kanyang iniibig. Pumasok naman ang prinsesa dahil sa nakita niyang pananakit ng prinsipe. Biglang dumating ang isa niyang kawal at ipinaalam sa prinsipe na nagkaroon umano ng problema ang karwahe para sa seremonya. Nagalit ang prinsipe at kaagad na pinapaayos ang problemang ito. Dito ay nagpadala ng sulat ang isang kawal ng kaharian ng Antesburg at patungo pala ito sa mensahero na si Rix. Gusto ni Rix na maunang pumunta sila Al sa Antesburg gamit ang karwahe at titipunin niya umano ang mga halimaw para maipakita sa mga tao na peke ang espada. Kung mapatunayan na umano na peke ang espada ay siguradong hindi na matutuloy ang seremonya. Tinanong ni Helen si Rix kung paano niya matitipon ang mga halimaw. Dito na sinabi ni Rix na isa din siyang demon at miyembro din ng Shadow Puppets. Gulat na gulat ang tatlo nang malaman nila ito at nabanggit na din ni Rix na isa umanong tao ang iniibig ng demon na si Gazelle. Matagal-tagal na ding naninirahan si Gazelle kasama ang mga tao. Kaya alam din ni Rix ang nararamdaman ni Gazelle tuwing pinapasalakay sa kanya ang mga tao. Pagkapasok nila ay kaagad naman silang pinaghinalaan at hinabol ng mga kawal. Dito na inihagis ni Helen si Al sa gusali kung nasaan ang hostage o ang iniibig ni Gazelle. Kaagad itong nalaman ng mga kawal at dali-dali din silang inatake ni Al gamit ang daladala niyang mga gulay. Dahil sa mabigat na bagay na nakatali sa paa ng babae ay binuhat niya na lang ito para makalabas sila ng gusali. Nagkasalubong silang tatlo habang hinahabol ng mga kawal at nakarating sila sa simbahan. Nagpatuloy si Al at hinarap naman nila Helen at Rory ang mga kawal para magpahabol lang din. Habang sa loob ng simbahan ay inumpisahan na ang seremonya ng kasal. Nang hahalikan na ng prinsipe ang prinsesa ay bigla namang may tumama na pinto sa prinsipe. Nagulat at napaiyak ang prinsesa nang makita si Al ngunit humarang naman dito ang prinsipe. Isiniwalat dito ni Al na peke ang espada at pinagtatawanan lang siya ng prinsipe.
Hinamon niya si Al kung kaya niyang patunayan na peke ang espada nang bigla namang dumating ang isa niyang kawal at sinabi ang paglusob ng mga halimaw. Gustong ipagamit ng mga tao sa prinsipe ang sacred sword para umano mapuksa ang mga halimaw. Tinawag niya si Gazelle para kunin ang espada ngunit nakita niya itong nakayakap na sa iniibig nito. Nagulat ang prinsipe papano napunta doon ang hostage niya at dumating naman dito si Rix para ibigay ang sacred sword sa kanya. Nag-aalinlangan ang prinsipe na hawakan ang espada hanggang si Al na ang kumuha nito at inihagis sa papasok na halimaw. Sinira lang ito ng halimaw at napatunayan nila Al sa harap ng maraming tao na peke ang espada. Habang pinapatras ni Gazelle ang halimaw ay dito na rin niya sinabi ang mga panloloko na ginawa ng prinsipe at mga pinapagawa sa kanya. Biglang natawa ang prinsipe dahil huli na umano ang lahat dahil pinalusob niya ang mga halimaw noong isang gabi sa kaharian ng Magus. Dumating naman dito sila Helen at sinabi na hindi umano babagsak ang kaharian ng Magus. Dahil katapos ng pag-atake ng mga halimaw ay nagpaturo umano kay Rory ang mga adventurer at mga kawal dahil gusto nilang protektahan ang kaharian. Pagkadating ng mga kawal ay akala ng prinsipe tutulungan siya ng mga ito ngunit alam na pala ng mga ito ang mga ginawang panloloko ng prinsipe. Susubukan sana ng prinsipe na saksakin ang hari ngunit napigilan ito ng gulay na hinagis ni Al at sinuntok din niya ito. Niyakap naman ng prinsesa si Al na ikinagalit ni Rory at si Al ay sarap buhay lang na kunwari pang inilalayo ang prinsesa. Pagkalabas ng hari ay sinalubong naman siya ni Rix at may iniabot na sulat. Ayon kay Rix ay para umano ito sa prinsipe na galing sa hindi pa matukoy na tao na naglalaman ng mga pinaplano nila. Nalaman kaagad ng hari na miyembro si Rix ng Shadow Puppets. Ayon kay Rix na may ibang tao pa umano ang nagmamanipula sa mga plano ng prinsipe at pinapag-ingat muna niya ang hari. Bumisita naman ang prinsesa sa guild para magbigay ng gantimpala bilang pasasalamat sa ginawa nilang pagprotekta sa kaharian. Nagharap naman si Rory at ang prinsesa sa katauhan ni Philia at kahit sa sakahan ay pinuntahan nila si Al para papiliin sa kanila. Tinanong nila si Al na baka may iniibig na ito na ibang babae at sumagot si Al na meron umano. Kaagad na umalis si Al pagkatapos niyang makakuha ng gulay at ang mga gulay na ito ay inialay niya sa nagngangalang Ilvia. Dito ay ipinakita ang nakaraan ni Al at ng babaeng si Ilvia. Unang nakita niya si Ilvia nang madakip ito dahil sa pagnanakaw ng mga gulay. Nakawala ito at kinuha ang mga patatas na ibibigay sana ni Al sa mag-asawa. Sinundan ito ni Al na may dalang sopas para ibigay kay Ilvia. Dahil sa mailap si Ilvia ay iniwan na lang ito ni Al at umalis din kagad. Bumalik uli si Al na may dala na namang pagkain para ibigay sa kanya. Pagbalik niya uli dito ay nagpakita na si Ilvia at nakapag-usap na sila. Biglang dumating ang mga ninakawan niya noong isang araw at plano nilang ibenta siya sa slave trader. Nagmakaawa si Al na pakawalan nila si Ilvia at siya na umano ang magbabayad ng mga ninakaw nito sa kanila. Dumating naman ang ama ni Al at pinag-usapan ang mga nangyari. Nang marinig na ng ama ni Al ang sitwasyon ay nagpa siya itong ibigay ang bigas na daladala niya bilang kabayaran sa mga ninakaw ni Ilvia at kaagad naman itong tinagap ng dalawang lalaki. Balak namang ibalik ni Ilvia ang mga patatas na kinuha niya kay Al. Nagpa siya sila Al na kunin ito at araw-araw umano sila gagawa ng sopas mula dito. Sa araw na iyon ay inampon na din ng kanilang pamilya si Ilvia. 2 taon makalipas habang nasa sakahan sila ay nakita nilang nagtatakbo ang kaibigan ni Al na si Testa at hinahabol ng mga killer bees. Buti na lang at dumating ang ina nila Al at kaagad nitong napatay lahat ng killer bees. Umalis naman kaagad ang kanyang mga magulang para maghanap ng malilipatan. Tinanong ni Al si Testa bakit umano ito hinahabol ng mga killer bees na hindi naman ito karaniwang nakikita sa lugar. Dito ipinakita ni Testa ang mapa ng kayamanan umano na makikita sa kagubatan sa likod ng nayon. Nagpa siya silang dalawa na puntahan ito at iniwan nila si Ilvia. Habang naglalakad sa kagubatan ay nabanggit ni Testa kay Al ang trato ng ibang kabataan kay Ilvia. Dito na rin napagtanto ni Al na kaya pala palaging naghahanap ng malilipatan ang mga magulang niya ay para din sa kapakanan ni Ilvia. Nang malapit na sila sa tinutukoy sa mapa ay may naapakan silang bato na nagpabiyak sa malaking bato at nahulog sila dito. Nagulat sila sa nakita nila sa loob at may nakita si Testa na bato na may nakasulat na hindi nila mabasa. Nang hinawakan nito ni Al ay bigla itong nagliwanag at nakita niya ang isang halimaw. Pagkagising niya ay napuno na ng abo ang kanilang nayon mula sa pagsabog ng bulkan simula umano nang mawalan siya ng malay. Lubhang naapektuhan ang mga tao dahil sa pagkasira ng mga pananim na pangunahing pangkabuhayan, mga bahay at maging ang tulay na dinadaanan papunta sa kaharian ay nasira din. Pilit na lang pinagkakasya ng pinuno ng kanilang nayon ang natitirang pagkain na naisalba nila. Pinuntahan nila Al ang kanilang pananim ngunit nasira na din ito dahil sa mga abo. Habang pinagmamasdan nito ay